God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung napansin natin, ngayong araw na ito ay sinisimulan tayo sa mga talinghaga. Pag sinabing talinghaga, ito ay mga pasilip, mga dungawan, pwedeng masilip pero hindi makita ng buo ang tinutukoy ng Panginoon. Halimbawa ay ang pinakamahalagang pakay ni Jesus o agenda ni Jesus. Gusto niyang maunawaan ng tao ang tungkol sa paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Panginoon. Minsan o karaniwan, nagpupunta tayo sa simbahan para sa milagro. Nagpupunta tayo sa simbahan upang sundin lamang ang batas ng Panginoon na tayo magsimba. Tayo nagpupunta sa simbahan upang humingi ng biyaya. Pero yung the main agenda, yung pinakalayon ni Jesus, minsan ay hindi natin natutuhog iyon o hindi natin napapansin. Kaya kung mapapansin mo, ang Ebanghelyo, napakaraming talinghaga at ang bawat talinghaga ay nagsisimula sa ganito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Tingnan nyo ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nagasik ng binhi. Ito pa. Ang paghahari ng Diyos ay maihahambing dito sa butil ng mustasa na itinanim at naging malaki. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng itinapong mga binhi sa iba't ibang parte ng lupa. Kaya kung mapapansin mo, laging sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun yung pinaka-main agenda ni Jesus. Kaya kung ito ang ninanais ng ating Panginoon, dapat tayo naapektuhan nitong sinasabi niyang paghahari. Okay? So, dapat ito ay malinaw sa atin. At ito rin ay dapat ang una nating misyon sa daigdig na ito. Itayo, itatag ang paghahari ng Diyos. Sinimulan na ito ni Jesus na gawin ang paghahari niya sa daigdig. At nagtrabaho na siya tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi pa masyadong malinaw sa atin. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, narito na ang paghahari, ngunit hindi pa natin makita ng malinaw. Narito na, ngunit wala pa. Narito na, pero wala pa sa ating paningin. Hindi pa natin maintindihan ng gusto. Kaya kaming mga pari, mga minamahal na kapatid, ay ang aming subject tungkol sa Kingdom of God, sa 8 taon, lagi-lagi iyan, meron kaming subject na Kingdom of God. Kasi mahirap ngang intindihin ang paghahari ng Diyos. Pero ngayon, subukan nating tignan ang mga parables, yung mga talinghaga, para maintindihan natin kahit papaano ang tungkol sa paghahari. Sabi daw, ang paghahari ng Diyos ay ritmo ng Diyos. Pag sinabing ritmo ng Diyos, ibig sabihin nito ay ang kanyang pagsubaybay sa sanlilikha, o ito yung sarili niyang pag-aayos sa sanlilikha at sa buhay
ng sangkatauhan. Ito rin daw ay sinasabing ito ay isang pag-aalaga ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin mo dito, pag-aalaga, ibig sabihin, the presence of God. Ano ang presensya ng Diyos? Ang daming ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Kaya tingnan mo, dito sabing ganon, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon ay magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ang siyang magpapasibol nito at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat na itong anihin. So ano ang ibig sabihin nito? Kung mapapansin natin, mga minamahal na kapatid, ito yung presence of God. Kahit hindi mo namamalayan, kahit hindi ka nagsisimba, God is present. Nasa iyo, sapagkat hiningahan ka ng Diyos. Binigyan ka ng kaluluwa ng Panginoon. At tumira sa iyo ang Panginoon. Kaya sabing ganun dito, hindi mo namamalayan, katulad dito ng isang binhi na itinanim, nagkaugat, kahit natutulog ka dyan, kahit na anong ginagawa mo dyan, kahit hindi mo pinapansin, nandiyan dyan ang presence of God. Now, ang tanong, nasaan ang presence of God? Nasa presensya na baka kaya ako ng Diyos? Nasa iyo ang Diyos. God is present. Nasa iyo ang Panginoon. Kaya lang, para gawin mong aware ka, bukas ang isip mo sa presence of God, number one na dapat mong gawin sa pamagitan ng pagdarasal. Di ba? Kung hindi ka nagdarasal, hindi ka mabubuhay sa presence of God. Di ba? Pero paano ang pagdarasal? Umupo ka. Minsan kasi ang akala natin, ang pagdarasal pagrorosaryo lamang. Akala natin ang pagdarasal ay pagnonobinaryo lamang. Akala natin ang pagdarasal ay ito ay pagsambit lamang ng mga salita. Isipin mo siya, 'di ba? Araw-araw gawin mong aware, bukas ang isip mo na nandiyan siya bago ka matulog, 'di ba? Pagkagising mo, 'di ba? Yung iba nga natutuwa ako dahil kasi miski sakyan nagdarasal sila. Bago kumain, nagdarasal sila. So, the presence of God ay iyong mararamdaman kung ikaw ay nagdarasal. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa simbahan, umuuwi ka sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat dito, ginagawa yung pinaka maganda at dakilang panalangin, ang banal na misa. Di ba? Ito yung pinaka dakilang panalangin na iniwan ni Jesus. Kaya makikita mo, ang sambayanan ay naririto kung lahat tayo ay nagdarasal. God is really present. Diba? Ang Diyos ay present sapagkat ang daming nagdarasal. Diba? Kaya kung wala ka rito, paglinggo, hindi mo talaga mararamdaman ang tindi ng buhay, presensya ng Diyos sa iyong buhay. Di ba? So, yun, biyaya yun ng Diyos. Yung maramdaman mo ang kanyang presensya. Sabi nga mapalad tayong mga pumupunta sa simbahan sapagkat tayo ang inaharap ng Diyos. Pero mo harapin ka ng tagapaglikha. Di ba? And then, pangalawa nito, kung mapapansin mo sa pagbasa, yung pangalawang parte, anong sinabi rito? Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito?
tulad dito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na ito at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Di ba? Pinagpupugaran ng mga ibon, nilililiman ang mga tao. Di ba? Namumunga siya. Okay? Anong ibig sabihin nito? So, tingnan mo, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula sa iyong puso, maliit lang ito, pero mapapansin mo, ang lumaki ito. Ibig sabihin, yung kanyang pag-aalaga, yung kanyang pag-aaruga, sana makita mo ang Diyos sa kanyang pag-aalaga sa iyo, sa kanyang pag-aaruga sa iyo. The presence of God ay nandiyan sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalaga, sa pamamagitan ng pag-aaruga niya sa iyo, sa pagmamagitan ng pagsusustain ng lakas sa iyo. Di ba? So, yun, yung buhay ka. Di ba? Miskin nga patay ka nasa iyo ang Diyos Di ba? Aarugain ka niya sa kabilang buhay. Di po ba? So yun yung gustong sabihin, yung inalagaan ka ng Diyos. So, mapapansin mo sa halaman din, di ba? Mapapansin mo yung halaman, lumalaki siya, so walang nakapapansin kung bakit siya lumalaki, di ba? So siguro sa tubig, sa lupa, sa pataba ng lupa, hindi mo talaga alam kung anong nangyayari. Hindi mo alam ang napakalaking ginagawa sa iyo ng Diyos. Kaya kapag hindi ka nagdarasal, hindi mo alam yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Kapag ikaw ay lagi nagmamadyong lang, kapag lagi nagiinom ng alak, lagi kang nasa mall, hindi mo inaatupag, wala sa isip sa iyo, sa isip mo, ang Diyos ay mabuti, hindi mo rin mapapansin ang kanyang paghahari sa iyo. Diba? Pero once na ito ay iyong tinitignan palagi sa iyong buhay, pinakikiramdaman siya sa iyong buhay, damang-dama mo na ang Diyos ay sumasayo. Na ikaw ay pinagtatagumpay ng Diyos, itinatawid ng Diyos, inililigtas ng Diyos, sinasamahan ng Diyos, kinakalinga ng Diyos. Isa pa yung sa ating kalikasan, di ba? Paano ba ang kanyang presensya? Paano niyang inaaruga ang daigdig? Di ba? Paano niya inaaruga? Habang winawasak natin to, habang sinisira natin, habang napakatakaw natin sa pera, napakatakaw natin sa kayamanan, winawasak natin ang daigdig. Pero nakikita nyo, inaayos ng Diyos ang daigdig. Di ba? O makita mo, bakit lumilindol? Lumilindol kasi siguro sa sobrang init yan, hindi na umaayos yung mga bato sa ilalim ng lupa. Yan ang sinasabi ng mga magagaling na eksperto sa lindol. Sabi ganon, minsan yung bato na dapat na magkatapat na ganyan, naggaganyan. Kaya lumilindol, binabalik. Ibinabalik sa ayos. Naintindihan niyo po ba? So tingnan nyo, nagbabalik sa ayos. Okay? So bakit bumabaha? Bumabaha kasi binabalik sa ayos ang daigdig. Diba? So, umuulan, binabalik sa ayos ang daigdig. So, yun po. Nung nagbasa nga po ako ng isang balita tungkol sa nadiskubre ng NASA, ang tagal na pala nitong nadiskubre ng NASA,
tungkol sa black holes. Alam niyo ba yung black holes? Yung black holes po, dun sa mga galaxy, bilyon ng galaxy, marami rin palang black holes. Ano itong black holes na ito? Mga butas na malalaki na lumalamon ng mga planeta na patay na. Mga bituin na patay na. Mga araw na patay na. Biruin mo, sino ang gagawa ng black holes na yon? Ano ang pinaka-function ng black holes na yon? Ang pinaka-function ng black holes ay ilagay doon yung patay na planeta. Huwag kayo mag-alala, yung planeta natin, malayo pa sa black holes. Hindi niya pa lalamunin. Pag nilamon niya, talagang dudurugin niya sa apoy. At pagkatapos, lilikha siya ng panibagong planeta. So, nakita ninyo, ang Diyos gumagawa ng ganon. Anong tawag dyan? Sariling pag-aaruga ng Diyos sa sangnilikha. At ganun ka rin. Di ba? Inaaruga ka ng Diyos. Ikaw ay pinag-uubra ng Diyos. Ikaw ay inilalagay sa ayos ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay paglalagay sa ayos. Ilagay ka sa ayos. Halimbawa, ikaw ay naligaw ng landas. Kapag ikaw ay bumalik sa Diyos, ikaw ay paghaharian niya sa kanyang presensya. Ilalagay ka niya sa ayos. Pero habang nagmamatigas ang ating puso at hindi natin pinapansin ang Diyos sa ating buhay, makikita mo, patuloy na nasisira ang iyong buhay. Paano niyang aayusin ang iyong buhay kung hindi ka babalik sa Diyos? Tulad nga, may mga kabataan ngayon, ang daming kabataan nagpapakamatay. Paano hindi na sila nagsisimba? Paano pa na cellphone na lang sila? Bagay hindi lang naman kabataan, ultimo mga may edad na, ang daming nagpapakamatay. Paano wala ng Diyos? Hindi na nabubuhay sa presensya ng Diyos. Kaya imbis na maayos ang buhay nila, ay patuloy sa pagkawasak. Kaya kapag hindi ka aware na ang Diyos ay nagahari at present siya sa mundong ito, wawasakin natin ang ating sariling buhay. Mas malapit sa Diyos, mas agad mong makukumpuni, mas agad makukumpuni ang ating buhay ng Panginoon, ng Kanyang presensya sa ating buhay. Kaya po yung mga anak ninyo, maliit pa lamang, ilapit nyo na yan sa Panginoon. Ilapit nyo na yan sa Diyos. Kaya yan ang trabaho ng tatay. Di ba ngayon ano ng mga ama ngayon, araw ng mga ama, ano talaga ang trabaho ng ama? You have the authority. Meron kang kapangyarihan. Di ba? Meron kang kapangyarihan. Kapag wala ka ng kapangyarihan, anong klase kang ama? Di ba? Kapag hindi ka na mabuting halimbawa, anong klase kang ama? Kaya nga, mahirap maging ama kasi ginagampanan mo ang gawain ng God the Father. Mapanagutan, may kapangyarihan. Pag sinabi mo sa anak mo, anak, pagsisimba tayo. Anak, magdarasal tayo. Nasa tatay yan at nasa nanay yan. Minsan, nagbe-bless ako ng mga patay. Awang-awa ako Kasi nababalitaan ko yung mga namatayan ng anak, mga bata pa, yung laging wala sa bahay, yung laging may problema sa magulang, sa tatay, hindi nagkakaunawaan sila. Paano pinalaki ng malayo sa Diyos ang kanilang mga anak? Akala nila ang pananagutan ay pakainin lamang ang kanilang anak. Akala nila ang pananagutan ay pag-aralin lamang ang kanilang anak. Hindi ganyan ang pananagutan ng isang ama. Ang pinaka-best
na magagawa ng isang ama, mailapit mo ang iyong anak sa Diyos. Pag nailapit mo ang iyong anak sa Diyos, naging mabuti ang iyong anak, wala ka na masyadong problema. Ang isang bata, palakihin mo yan sa pera, palakihin mo yan sa layaw, palakihin mo yan, gawin mong professional, pag malayo yan sa Diyos, meron niyang magiging problema pagdating ng araw. Dapat ang tao ay mayroong iginagalang sa kaloob-looban ng kanyang sarili. Iginagalang niya ang kanyang kinatatakutan, ang kanyang Diyos. Kaya nga, ang paggalang sa Diyos, yung takot sa Diyos, ito ay paggalang, ito ay pag-ibig. Pag naitanim na ito ng mga ama at ng mga magulang, lalo na ng ama, ay wala na tayong masyadong problema. Kaya nga dapat, ngayon mga ama, ito ang isipin ninyo. Ano man ang maging problema pag linggo, kung hindi kayo mamamatay sa araw na yon, magsimba kayo. Ganon ka-importante. Di ba? Kung hindi kayo mamamatay ng linggo at hindi kayo sinugod sa ospital, magsimba kayo. Para ipakita nyo na mahal ninyo ang Diyos. May malaki kayong paggalang sa Diyos. Meron kayong kinatatakutan na Diyos. Hindi. Minsan, ang Diyos panakip butas. Pag walang, pag hindi tayo aalis, magsuswimming, tsaka lang tayo magsimba. Pag hindi tayo pupunta ng SM, tsaka lang tayo magsimba. Pag wala akong bisita, tsaka lang tayo magsimba. Pag hindi masakit ang aking ulo, tsaka lang tayo magsimba. Kaya gusto kong sabihin sana sa inyo, mga tatay, kayong may kapangyarihan, sana yun ang unang-unang gagawin ninyo. Maging halimbawa kayo sa awareness ng presence of God. Na bukas ang inyong isip sa presensya ng Diyos. God is present. Yan ang kanyang paghahari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, ngayon ay pagdasal po natin ang ating mga ama ng tahanan, yung nandiyan sa katabi natin, o nasa bahay, o kaya yung mga yumao na pagdasal natin. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Iham natin ang awitin, ipikit ang mata. Pakiramdaman natin ang presence ng ating Panginoon. Sinabi niya, naririto ako, may 2 o 3 nagkakatipon. Sa aking ngalan, ako ay naririto. Panginoon naming Diyos,
Salamat po sa pagsubaybay mo sa amin, sa paglingap mo sa amin, kahit hindi namin napapansin at kami ay nararahuyo sa mundo, sa saya. Minsan ay napapabayaan namin ang aming relasyon sa iyo. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat kahit papaano ang iyong Espiritu ay ginagabayan ang aming kaluluwa na pumunta sa iyong tahanan, maging mabuti at magdasal. Panginoon naming Diyos, ipinagdarasal namin ang mga ama ng tahanan ngayong gabi, lalong-lalo na ang aming ama na naririto ngayon o nasa bahay. Nawa, tulungan mo sila. Salamat po sa mga ibinigay mo mga biyaya sa kanila. Yung pagiging mabuting ama ay biyaya. Maging mapanagutan na ama. Mga nagsasakripisyong ama, naghihirap, nagtitiis. Mga ama na masisipag, mga amang mabubuting halimbawa, walang bisyo. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Napakabuti mo, binigyan mo kami ng mga ama na ganito. Tulungan mo sila, bigyan mo sila ng mga biyayang kinakailangan nila. Ilayo mo sila sa anumang pagkasakit at disgrasya. At nawa maramdaman nila na naririto lang ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa. Maramdaman nila yung pagmamahal. Kasi maraming mga ama ngayon na hindi na nakakaramdam ng pag-ibig, ng pagmamahal sa pamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga anak, ng banal na paggalang. Panginoon, ipinapangako namin ngayong gabi, kaming mga anak ay magmamahal, gagalang, at titignan namin ang mga sakripisyo ng aming Ama. Panginoon, tulungan mo sila at tulungan mo kami upang matulungan namin maging maalwan ang buhay ng aming pamilya. Salamat po, Panginoon, at ipinagdarasal din namin ang mga ama na may kalungkutan sa kanilang puso, may kabiguan sapagkat nabigo sila sa kanilang mga anak. Mga ama na narahuyo sa bisyo, na baon sa mga problemang malalaki, mga ama na hindi napanagutan ang kanilang mahal sa buhay. Pinagdarasal namin lahat yon dito, Panginoon. Tulungan mo ang lahat ng ama. Tulungan mo at itinataas namin sila ngayon. Lalo na yung mga amang, mga may sakit, may karamdaman. Nawa, Panginoon, pagalingin mo sila, tunawin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan, ng pinanggagalingan ng mga karamdaman ng aming mahal na ama, magulang, at mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, pinagsama-sama mo kami ngayong gabing ito upang ma-realize namin na napakabuti mo sapagkat binigyan mo kami ng mga nag-aarugang ama na katulad mo. Salamat po. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin
Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng aming hiniling ngayon ay hinihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.